She has not given us any compelling reason, especially matters concerning national security, to grant her an executive session. Paano namin siya pagbibigyan kung wala naman siyang sinisiwalat? Wala nga kaming napipiga sa kanya. Gusto pa niya magkaroon ng executive session. Walang nakikitang dahilan ng ilang senador upang paniwalaan na magsasabi si Guo Huaping alias Alice Guo ng paktual, mahalaga at maaasahang impormasyon sa executive session. Ito ang kanilang tugon matapos umapela ang kampo ni Guo na magsagawa ng executive session upang mailahad nito ang kanyang iba pang mga nalalaman. Sa executive session, hindi isa sa publiko ang mga impormasyon na ibibigay ng resource person sa mga senador. Ngunit duda dito si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Hindi anya nakakuha ang mga mambabatas na mga impormasyon sa pinatalsik na Banban Tarlac Mayor sa pagdinig ng Senado. Kaya wala rin anya silang inaasahang pagbabago kung magsasagawa ng executive session. Alice Guo testified falsely before us, telling us a tall tale about her circumstances and practically everything we asked her in the previous Senate hearings. What assurance that she will be open, truthful, and cooperative this time? Alice Guo, who at one point was a public servant, owes the public the truth behind their flight, the truth behind their alleged misdeeds. Hindi rin payag dito si Senador Risa Hontiveros, chairperson ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Paliwanag ng mambabatas na kaiinsulto na pinipilit pa rin ni Alice Guo na Pilipino siya at hindi maamin na isa siyang Chinese national sa kabila ng ipinakitang mga ebidensya sa kanya. Kung hindi anya tapat si Guo sa kanyang pagkakakilanlan, bakit nila paniniwalaan ang anumang sasabihin ng dating alkalde? Dagdag pa ni Senador Hontiveros, magpakatotoo muna si Alice Guo sa susunod na pagdinig at baka sakaling maniwala ang Senado na magpapakatotoo siya sa isang executive session. Maging si Senador Joel Villanueva, nais itong maisa publiko ang anumang naisihayag ni Alice Guo. Pangunahin na ang pagkakasangkot niya sa mga ilegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO at pagtakas ng magkakapatid sa bansa. We owe it to the public. We owe it to the men and women in uniform na go out of their way para hanapin itong mga puganting ito, tapos i-executive session natin. Remember, niloko na tayo nitong pugante nito. So ang para sa akin, kung akong masusunod, ayoko, but I will subscribe to the wisdom of the members of the Senate. But at the same time, I also wanted to find out ano yung this time gustong sabihin nitong pugante ito. Samantala, kumbinsido rin ang ilang senador na may Pilipinong tumulong sa pagtakas ni Alice Guo at mga kapatid nito na si Sheila at Wesley. Ito ay matapos ihayag ng dating alkalde na isang foreign national lang ang tumulong sa magkakapatid na Guo upang makabiyahe palabas ng bansa. Ibig sabihin, lahat ng mga in-check, sila magagawa ng pagtakas dito. Possible naman yun na walang clearance galing sa BID, galing sa Coast Guard, galing sa Philippine National Police. Impossible. Naniniwala rin si Senador Francis Jesus Cordero na posibleng opisyal ng pamahalaan bukod sa Bureau of Immigration o BI ang tumulong sa pagtakas sa bansa ng magkakapatid. Sa kabila nito, sino mang dayuhan na tumulong sa pagtakas ng magkakapatid na Guo ay kailangang managot din, kabilang na ang umano'y isang Asian foreign national na inihayag ni Alice Guo sa Senate hearing. Hindi anya dapat na mapigilang mapanagot ang mga sangkot na dayuhan kahit sinabi pa ng dating alkalde na wala sa bansa ang naturang individual. Hindi rin ligtas dito ang mga financier o nagbigay ng pondo kay Alice Guo at mga boss o mga namumuno sa kanya. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.